Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, nakita ko kung paano ang tamang nutrisyon ay nagiging susi sa isang masaya at malusog na pagtanda. Ngayon, meron akong mahalagang ibabahagi. Nakakagulat, pero may ilang prutas na maaaring magpabilis ng inyong pagtanda, makasama sa inyong utak at magpataas ng inyong blood sugar ng mas malala pa kaysa sa isang lata ng soda. Isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition ang nagbunyag na ang mga nasa edad 60 pataas na madalas kumain ng ilang partikular na prutas na mataas sa asukal ay nahaharap sa nakakagulat na 57% na mas mataas na panganib na magkaroon ng metabolic syndrome. Ito ay isang seryosong kondisyon na nauugnay sa stroke, diabetes at heart failure. Ang pinakanakakabahala rito ay ang mga prutas na ito ay madalas na ipinopromote bilang malusog o mabuti para sa panunaw, ngunit lingid sa ating kaalaman, maaaring dahan-dahan nitong sinisira ang inyong katawan araw-araw. Kung kayo po ay higit sa 40 taong gulang, mahalagang tandaan na bumabagal na ang inyong metabolismo, ang inyong mga cells ay nagiging mas sensitibo at ang kakayahan ng inyong katawan na magproseso ng asukal ay makabuluhang bumababa. Ibig sabihin, ang pagpili ng maling prutas ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan sa maikling panahon. Subalit, meron din namang magandang balita. May ilang mga prutas na nagsisilbing likas na lunas ng kalikasan para sa ating mga nakatatanda. Maaari ninyong maranasan ang pagbaba ng presyon ng dugo, paglakas ng puso, at isang kahanga-hangang pagpapanibagong sigla ng inyong utak na magpaparamdam na tila mas bata kayo kaysa sa inyong tunay na edad. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 4 na mahahalagang prutas na dapat isama ng mga senior sa kanilang pang-araw-araw na dieta, kasama ang 4 na kailangan nilang iwasan ng tuluyan. Siguraduhing abangan ninyo ang huli sa listahan ng mga dapat iwasan. Ito ay masarap, nakakapresko at paborito ng napakarami, ngunit maaaring palihim nitong ninanakaw ang inyong sigla at pinaiikli ang inyong buhay. Bago tayo magsimula, nais naming marinig ang inyong panig. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung saang lugar kayo sa Pilipinas. At huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapanapanabik na content na tulad nito. Nang walang anumang pag-aantala, simulan na natin. 4 na prutas na dapat kainin. Pang-4 sa listahan, abokado. Tama po, ang abokado ay isang prutas at tiyak na nararapat ito sa isang natatanging lugar dito dahil sa mga mabibigat na dahilan. Sa isang pagbabago mula sa mga lumang gabay sa nutrisyon na nagbabawal sa lahat ng taba, ang abokado ay namumukod-tangi bilang isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na pagkain na maaaring idagdag ng mga senior sa kanilang dieta. Ang pagiging natatangi ng abokado ay nakasalalay sa kahanga-hangang konsentrasyon nito ng monounsaturated fats, partikular na ang oleic acid. Ang kahanga-hangang compound na ito ay napatunayang epektibong nagpapababa ng masamang LDL cholesterol habang pinapataas naman ang mabuting HDL cholesterol.
Ang kakaibang komposisyon ng taba ng abokado ay nag-aalok ng pambihirang benepisyo para sa mga senior na may mga issue sa puso dahil ang mas magandang antas ng kolesterol ay nangangahulugan ng mas mababang panganib sa atake sa puso at stroke. Ngunit simula pa lamang maraming senior ang maaaring hindi nakakaalam na ang abokado ay naglalaman ng mas maraming potassium kaysa sa saging, umaabot sa 975 mg bawat prutas. Ito ay ginagawa itong isang kamangha-manghang pagpipilian para sa pamamahala ng presyo ng dugo. Isang mahalagang pagsasaalang-alang dahil halos 2 sa bawat 3 Pilipinong nasa edad 60 pataas ay apektado ng hypertension. Ang potassium sa abokado ay epektibong kumukontra sa sodium at nagpaparelax sa mga pader ng ating blood vessels. Ang natural na paraang ito ay tumutulong na maibalik ang presyon ng dugo sa mas malusog na antas nang hindi nangangailangan ng dagdag na gamot. Bukod sa mga benepisyong pangpuso, ang abokado ay mayaman sa lutein, isang antioxidant na carotenoid na kilala sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata at pagpapabagal sa pag-unlad ng age-related macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Isa sa mga hindi gaanong napapansing bentahe ng abokado ay ang kahangahangang kakayahan nitong mapahusay ang pagsipsip ng sustansya. Maraming bitamina at antioxidant na matatagpuan sa mga gulay tulad ng bitamina D, E at K ay fat-soluble. Ibig sabihin kailangan ng iyong katawan ng taba para sa pinakamainam na pagsipsip. Ang pagdaragdag ng abokado sa iyong ensalada o nilutong gulay ay maaaring magpataas ng pagsipsip ng mahahalagang sustansya ng hanggang 4 na beses. Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang bentahe para sa sinumang nais na sulitin ang kanilang mga pagkain nang hindi umaasa sa maraming suplemento. Ano ang sikreto para makuha ang lahat ng mga benepisyong ito? Kalahati lang ng abokado bawat araw ang kailangan mo. Ipahid ito sa whole grain na tinapay, ihalo sa smoothie o kainin ng direkta mula sa balat na may kaunting katas ng lemon o kalamansi. Anuman ang paraan ng pagkain mo, ang prutas na ito ay tunay na nagbabago ng kalusugan ng mga senior. Pangatlo sa listahan, mga mansanas, sariwa, malutong at masarap. Ang mansanas ay may kahangahangang nilalaman ng fiber, lalo na ang isang uri na tinatawag na pectin na nagpapalusog sa mga mabubuting bakterya sa iyong digestive system. Ang isang mas malusog na bituka ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na panunaw, pinatibay na immunity, at mas mahusay na pagsipsip ng sustansya, 3 mahahalagang aspeto na lalong nagiging makabuluhan habang tayo ay tumatanda. Ang talagang nagpapatingkad sa mansanas ay ang kahangahangang epekto nito sa kalusugan ng puso. Ang pectin ay kumakapit sa kolesterol sa digestive system na tumutulong sa pag-alis nito mula sa katawan at unti-unting nagpapababa ng iyong antas ng LDL cholesterol. Ang mansanas ay puno rin ng flavonoids tulad ng quercetin na kilala sa kanilang kakayahang bawasan ang pamamaga at mapabuti ang kalusugan ng puso. Dagdag pa, dapat nating kilalanin ang kahalagahan nito
sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Bagamat ang mansanas ay matamis, ito ay may mababang glycemic load. Ang fiber nito ay epektibong nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo, na tumutulong na maiwasan ang mga biglaang pagtaas at pagbaba nito. Ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga senior na may insulin resistance o type 2 diabetes. Ang mansanas ay nakakabusog dahil sa mataas nitong fiber at tubig, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa pamamahala ng iyong gana sa pagkain. Narito ang isang katotohanan na maaaring ikagulat mo: ang pagnguya ng mansanas ay nagpapalakas ng produksyon ng laway, na tumutulong sa pagbabawas ng mga cavity at sakit sa gilagid, mga alalahanin na dumarami habang tayo ay nagkakaedad. Pulaman berde o dilaw ang mansanas ay isa sa pinakakumbinyente at maraming gamit na prutas. Ang pagsasama ng isa lamang sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring makinabang sa halos bawat pangunahing sistema sa iyong katawan. Pangalawang pwesto, granada pomegranate. Ang granada ay maaaring hindi ang unang prutas na naiisip para sa pang-araw-araw na merienda, ngunit para sa mga senior, ang makinang na prutas na ito ay parang likidong ginto para sa kalusugan ng puso. Sa paglipas ng panahon, ang ating mga ugat, arteries, ay nawawalan ng pagkaelastiko na maaaring humantong sa pagbaba ng daloy ng dugo, pagtaas ng presyon ng dugo, at dagdag na stress sa puso. Ang granada ay namumukod-tangi dahil sa sagana nitong punicalagins, isang malakas na antioxidant na napatunayang nagpapababa ng oxidative stress sa mga ugat ng higit sa 30% ayon sa pananaliksik na itinampok sa journal na Atherosclerosis. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga punikalagin ay maaaring magkaroon ng aktibidad na antioxidant na 3 beses na mas malakas kaysa sa red wine o green tea. Habang naiipon ang oxidative stress, nagdudulot ito ng pamamaga at pagkitid ng mga pader ng iyong ugat, katulad ng kung paano nabubuo ang kalawang sa isang lumang tubo ng tubig. Gayunpaman, ang mga punikalagin ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Tinitiyak na ito ay gumagalaw ng mas maayos at walang kahirap-hirap. Bukod pa rito, ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang katas ng granada ay maaaring magpababa ng systolic blood pressure ng 5 to 21% sa mga taong may hypertension, na ginagawa itong isang mahalagang opsyon para sa mga senior na gustong pamahalaan ang kanilang presyon ng dugo nang hindi umaasa sa mga karagdagang gamot. At mayroon pa, ang granada ay nagpapahusay ng memorya at nagpapalakas ng paggana ng utak. Isang pag-aaral sa UCLA ang nagpahayag na ang mga nakatatanda na umiinom ng katas ng granada araw-araw ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa mga verbal memory test kumpara sa mga hindi uminom. Ito ay mahalaga dahil ang pagkawala ng memorya ay isa sa mga pinakakinatatakutang kahihinatnan ng pagtanda. Hindi na kailangang uminom ng isang buong baso araw-araw. Ang pagsasama lamang ng kalahating tasa ng mga buto nito o pagdaragdag ng kaunting katas sa iyong morning smoothie ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo. Tiyaking pipiliin ninyo
ang 100% purong katas ng granada na walang anumang idinagdag na asukal. Kung umiinom kayo ng mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor dahil ang granada ay maaaring magkaroon ng bahagyang interaksyon sa ilang partikular na gamot. Ang prutas na ito ay nag-aalok ng higit pa sa mga benepisyong pangkalusugan. May potensyal itong makabuluhang mapabuti ang haba ng inyong malusog na buhay sa pamamagitan ng pagpapanatiling bata ng inyong puso. Unang pwesto, mga berries. Blueberries, raspberries at blackberries. Magpakasawa sa kasiyasyang mundo ng mga berries. Ang mga berries, lalo na ang blueberries, raspberries at blackberries, ay nangunguna sa aming inirerekomendang prutas para sa mga senior na nagpapakita ng isang pambihirang hanay ng mga benepisyong lumalaban sa pagtanda na hindi mapapantayan ng anumang pagkain. Ang mga berries ay namumukod-tangi para sa mga senior dahil sa kanilang kahangahangang epekto sa cognitive function at pangkalahatang kalusugan ng utak. Ang mga masasarap na kayamanang ito ay puno ng anthocyanins, mga natural na compound ng halaman na hindi lamang nagbibigay sa blueberries ng kanilang nakamamanghang kulay, kundi nagsisilbi ring malakas na antioxidant. Ang pagkain ng berries ay nagpapagana ng mga malalakas na compound na gumagana upang bawasan ang pamamaga sa utak habang pinapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga brain cells. Isang kahangahangang pananaliksik na itinampok sa Journal Annals of Neurology ay nagpapakita na ang mga senior na kumakain ng 2 serving lamang ng blueberries bawat linggo ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagkaantala sa pagtanda ng pag-iisip, posibleng hanggang 2.5 taon. Ipinapahiwatig nito na epektibo nilang napanatili ang mga kakayahan sa pag-iisip ng isang individual na mas bata ng 2.5 taon. Ang mga benepisyong proteksyon sa utak ay tila nagmumula sa kahangahangang kapasidad ng berries na tumawid sa blood-brain barrier, epektibong neutralisahin ang pinsala ng oxidative sa loob ng mga tissue ng utak. Ang mga benepisyo ay higit pa sa memorya. Pinapabuti ng blueberries ang balanse at koordinasyon na may mahalagang papel sa pag-iwas sa pagkahulog, isang pangunahing sanhi ng pinsala sa mga senior. Ang regular na pagkain ng berries ay nag-aalok din ng kahangahangang benepisyo sa puso. Maraming pag-aaral ang nagpapakita ng makabuluhang pagbaba sa presyon ng dugo pinahusay na pagkaelastiko ng ugat at mas mababang mga marker ng pamamaga sa mga nakatatanda na ginagawang regular na bahagi ng kanilang pagkain ang berries. Bukod sa kanilang mga kahangahangang bentahe, ang berries ay mahusay sa pamamahala ng asukal sa dugo. Ang fiber at bioactive compounds ay nagtutulungan upang patatagin ang mga antas ng glucose pagkatapos kumain. Ang mga berries ay naglalaman ng halos 8 gramo ng fiber bawat tasa na ginagawa itong isang kamangha-manghang pagpipilian para sa pagsuporta sa kalusugan ng panunaw. Ang pagsasama lamang ng 1 tasa sa isang araw sa iyong oatmeal yogurt or smoothie ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong enerhiya, patalasin ang iyong focus at iangat ang iyong mood. Tiyaking pipiliin ninyo ang sariwa o frozen na blueberries para sa pinakamahusay na resulta. Iwasan ang mga pinatuyong uri dahil madalas itong naglalaman ng mga idinagdag na asukal na sumisira sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan. Ngayong natuklasan na natin
Ang 4 na pangunahing prutas na dapat isama ng mga senior sa kanilang dieta, oras na upang ibaling ang ating pansin sa 4 na prutas na dapat iwasan ng mga senior simula sa isa na maaaring nasa inyong kusina na ngayon. 4 na prutas na dapat iwasan. Pang-4 sa listahan, ubas. Sa unang tingin, ang mga ubas ay tila isang masarap at masustansyang pagpipilian ng merienda. Ang mga maliliit na hiyas na ito ay hindi lamang matamis at nakakapresko, kundi ipinagdiriwang din para sa kanilang mayamang nilalaman ng antioxidant, lalo na sa pula at itim na uri. Gayunpaman, para sa mga senior, ang mga ubas ay maaaring magpakita ng isang mapanlinlang na anyo. Ang isang malaking alalahanin ay nakasalalay sa kanilang napakataas na antas ng asukal na sinamahan ng kapansin-pansing mababang nilalaman ng fiber. Ang mga ubas ay puno ng natural na asukal na kilala bilang glucose-fructose na ginagawa itong isang maginhawang merienda na makakain ng sandakmak. Ang kadalian ng pagkonsumo na ito ay maaaring humantong sa hindi sinasadyang paglampas sa iyong paggamit ng asukal nang hindi mo man lang namamalayan. Maniwala ka man o hindi, ang isang tasa ng ubas ay naglalaman ng nakakagulat na 23 gala ng asukal, halos katumbas ng isang maliit na candy bar para sa mga nakatatanda na nahaharap sa mga hamon sa pamamahala ng asukal sa dugo. Ang sitwasyong ito ay maaaring humantong sa mga seryosong kahihinatnan. Nang walang sapat na fiber, ang asukal ay mabilis na nasisipsip sa daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng matutulis na pagtaas sa antas ng glucose at insulin. Ang mga pagbabagong ito ay nauugnay sa pagtaas ng timbang pamamaga at mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Isa pang alalahanin ay ang mga ubas ay madalas na nagtataglay ng mga residue ng pestisidyo kapag hindi binili na organiko na nagdudulot ng potensyal na panganib sa mga senior na may mahinang immune system. Ang aral dito, ang ubas ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maaari itong magdulot ng kalituhan sa mga antas ng asukal sa dugo na nagdudulot ng malaking panganib para sa mga senior. Pangatlo sa listahan, mga pinatuyong prutas, dried fruits. Ang mga pinatuyong prutas, lalo na ang mga ginagamitan ng sulfites sa komersyal na pagproseso, ay nagdudulot ng mga hamon para sa mga senior sa kabila ng kanilang anyo bilang isang malusog at maginhawang opsyon. Ang pangunahing issue sa mga pinatuyong prutas ay ang kanilang napakataas na konsentrasyon ng asukal. Habang nawawala ang tubig sa proseso ng pagpapatuyo, ang natitira ay isang puro na anyo ng asukal ng prutas. Ang isang maliit na dakok ng pinatuyong aprikot ay naglalaman ng halos parehong dami ng asukal tulad ng ilang buong sariwang aprikot. Dahil dito, napakadaling labis na kumain ng fructose na kulang sa fiber at tubig na karaniwang tumutulong magbigay ng hudyat ng pagkabusog. Ang antas ng konsentrasyon ng asukal na ito ay nagdudulot ng malaking panganib para sa mga senior na may diabetes o insulin resistance dahil kahit maliit na halaga ay maaaring magdulot ng matinding pagtaas ng glucose sa dugo. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magresulta sa type 2 diabetes o magpalubha sa pamamahala ng kasalukuyang diabetes.
Ang mga pagtaas ng asukal na ito ay humahantong din sa mas matinding pamamaga sa katawan na nagpapalala ng sakit sa arthritis, nagpapabilis ng paghina ng pag-iisip at posibleng nagpapahina ng immune system. Upang idagdag sa alalahanin, maraming komersyal na ginawang pinatuyong prutas ay madalas na may kasamang sulfites, mga kemikal na pangpreserba na idinisenyo upang mapabuti ang kulay at pahabain ang shelf life. Ang mga sulfite ay maaaring magdulot ng matinding reaksyon ng hika-asthma sa mga sensitibo, lalo na sa mga senior. Humigit kumulang isa sa bawat 100 individual ang nakakaranas ng pagiging sensitibo sa sulfite, isang bilang na kapansin-pansing tumataas sa mga nakatatanda na may mga problema sa paghinga. Pangalawang pwesto, mga berdeng saging. Ang mga hinog na saging na may mga brown na batik ay nag-aalok ng masustansyang pagpipilian para sa maraming senior, ngunit ang mga hilaw o berdeng saging ay may mga kapansin-pansing panganib sa kalusugan agayal ng tanak na naglalagay sa kanila sa mga hindi gaanong kanais-nais na opsyon ng prutas para sa mga nakatatanda. Ang pangunahing alalahanin sa mga hilaw na saging ay ang kanilang mataas na antas ng resistant starch. Ang uri ng starch na ito ay naiiba sa madaling matunaw na asukal na matatagpuan sa mga hinog na saging dahil ito ay lumalaban sa panunaw sa small intestine. Para sa mga senior na nahaharap sa mga pagbabago sa panunaw na may kaugnayan sa edad, kabilang ang nabawasang produksyon ng digestive enzyme at mas mabagal na paggalaw ng bituka, ang resistant starch na ito ay maaaring humantong sa kapansin-pansing discomfort sa tiyan tulad ng pag-bloated kabag at pananakit ng tiyan. Ang hamon sa pagtunaw ng mga hilaw na saging ay higit pa sa discomfort. May potensyal itong hadlangan ang pagsipsip ng mga sustansya mula sa ibang mga pagkain na kinain sa parehong meal. Ito ay nagdudulot ng malaking hamon para sa mga senior na maaaring nahaharap na sa mga kakulangan sa sustansya. Bukod pa rito, ang mga astringent compounds na matatagpuan sa mga hilaw na saging na nag-aambag sa kanilang kakaibang mapaklang pakiramdam sa bibig ay maaaring makairita sa lining ng digestive tract sa mga sensitibong individual. Kung nutrisyon ang pag-uusapan, ang mga hilaw na saging ay kulang sa nilalaman ng antioxidant kumpara sa mga hinog dahil ang mga mahahalagang compound na ito ay tumataas ng malaki sa panahon ng proseso ng paghinog. Una sa listahan, suha grapefruit. Nakakagulat, ngunit ang suha o grapefruit ang nangunguna sa aming listahan ng mga prutas na dapat iwasan ng mga senior. Bagamat madalas na ipinagdiriwang bilang isang pagkaing pangkalusugan at isang tool para sa pamamahala ng timbang, ang suha ay maaaring magdulot ng seryoso at posibleng nakamamatay na mga panganib para sa mga senior na umiinom ng mga karaniwang inireresetang gamot. Ang suha ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na furanocoumarins. Ang mga ito ay pumipigil sa produksyon ng isang enzyme sa iyong bituka na kilala bilang CYP3A4. Ang enzyme na ito ay may mahalagang papel sa metabolismo ng humigit kumulang ipinpaing na iba't ibang gamot. Ang pagpigil sa enzyme na ito ay maaaring humantong sa mapanganib na mataas na antas ng gamot
sa daluyan ng dugo. Para itong nakatanggap ka ng mas malaking dosis kaysa sa inireseta kahit na tama ang iyong ininom. Ang potensyal para sa mga side effect ay maaaring tumaas ng malaki at ang ilan ay seryoso o kahit na nakamamatay, depende sa gamot na kasangkot. Kasama sa malawak na listahan ng mga apektadong gamot ang marami na karaniwang inirereseta sa mga senior. Kabilang dito ang mga sikat na statins para sa pagpapababa ng kolesterol tulad ng atorvastatin, lovastatin at simvastatin. Bukod pa rito, saklaw nito ang ilang mga gamot sa presyon ng dugo, calcium channel blockers, tulad ng nifedipine, mga gamot laban sa pagkabalisa, tulad ng buspirone, mga gamot laban sa arrhythmia, tulad ng amiodarone, at maging ang ilang mga antihistamine at immunosuppressant. Halimbawa, ang pagkain ng suha habang umiinom ng statin na Lipitor ay maaaring magpataas ng konsentrasyon ng gamot sa iyong daluyan ng dugo ng higit sa 400%. Ito ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng malubhang epekto tulad ng pagkasira ng kalamnan at pagkabigo ng bato. Ang mas nakakabahala pa ay ang mga interaksyon na ito ay maaaring mangyari kahit hindi kumakain ng malaking halaga ng suha. Ang kalahati lamang ng isang prutas o isang maliit na baso ng katas nito ay maaaring mag-trigger ng mapanganib na interaksyon na ang mga epekto ay nagtatagal hanggang 72 oras pagkatapos kumain. Sa makatuwid, ang pagitan lamang ng pag-inom ng iyong gamot at pagkain ng suha ay hindi lulutas sa issue. Dahil sa malaking potensyal para sa interaksyon at ang pagkakasangkot ng maraming mahahalagang gamot, ang suha ay nangunguna bilang prutas na dapat iwasan o lapitan ng may sukdulang pag-iingat. Napakahalaga na kumonsulta sa inyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kaligtasan ng pagkonsumo ng suha. Kung umiinom kayo ng anumang diresetang gamot, huwag kailanman ipagpalagay na ito ay ligtas. Narito na isang komprehensibong gabay sa mga prutas na dapat kunin ng mga senior at ang mga pinakamabuting iwanan. Ang mga masusustansyang pagpipilian tulad ng abokado, mansanas, granada at berries ay maaaring tunay na makatulong sa pagpapabagal ng pagtanda, pagpapatalas ng isip at pagpapalakas ng katawan. Gayunpaman, ang ilang mga pagkain tulad ng suha, pinatuyong prutas hilaw na saging at tila hindi nakakapinsalang ubas ay maaaring palihim na nakawin ang iyong enerhiya, magpataas ng iyong blood sugar at magpalala ng pamamaga na sa huli ay nanganganib sa iyong kalusugan. Isang mahalagang aral, ang pinakamahalagang aral na ating mapupulot ngayon ay ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na sa pag-aalaga ng ating kalusugan. Ang matalinong pagpili ng pagkain ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay isang uri ng pagmamahal sa ating sarili. Bawat kagat ay isang desisyon na maaaring magpalakas o magpahina sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Piliin ninyo ang magpapalakas sa inyo. Ano po ang masasabi ninyo? Nagulat ba kayo sa alinman sa mga prutas na ito? Mayroon ba sa mga dapat iwasan na palagi ninyong kinakain? Nais naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Mangyaring i-comment ito sa ibaba. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang aming content
mag-subscribe sa aming channel at higit sa lahat, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng mga senior na kilala ninyo. Ang pagbabahagi ng kaalamang ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Salamat po sa inyong panonood.